So now for module 2, so we have finding trigonometric ratios of special angles. So dalawa yung special angles natin, 45 by 45 by 90, and we have 30 by 60 by 90. So paano si 45 by 45 by 90 degree? So usually ito yung illustration yan. So right triangle, so we have the 90 degree angle, and then yung dalawang angle parehong 95. So ibig sabihin magkasukat. So, kung magkasukat itong dalawang angles, ibig sabihin yung dalawang legs, magkasukat din yan. So, whatever the measure of this one, yun din ang measure nito. Kaya nga sa note natin, ang legs are congruent. So, magkamukha ng sukat yan. And then, for the hypotenuse, para malaman nyo yung sukat ng hypotenuse, leg times square root of 2. So, meaning, kung ano yung sukat ng leg, dudugtungan nyo lang ng square root of 2, yun na yung sukat ng hypotenuse. So, example, if the measure of the leg is 5 cm, so ang measure ng hypotenuse ngayon is 5 square root of 2. So, ganun lang. So, kung ito ay 5, for example, yan ay 5. So, ito, 5 square root of 2. So, kung ang leg mo ay 3, so ito yung hypotenuse, 3 square root of 2. Kung ang leg mo ay 10, ang hypotenuse ay 10 square root of 2. So, ganun po si 45 by 45 by 90. So, si 30 by 60 by 90 naman, so again, we have the 90 degree angle. Tapos, yung isa 60, yung isa 30. So, tatlo yung parts natin. So, we have the hypotenuse. Then, yung shorter leg, laging katapat ng 30 degree. So, ito yung katapat niya, siya yung pinakamaikli. Then, we have the longer leg. So, ang longer leg naman, katapat ng 60 degree. So, ganito lang yun. Mas mababa si 30, so mas maikli siya. Mas mataas sa 60, so mas mahaba siya nung katapat. So, yun po ang tandaan natin. So, paano ngayon kukunin yung mga measure? So, usually, kapag given ang sukat ni shorter leg, para makuha sa hypotenuse, times 2 nyo lang. Then, para makuha naman si longer leg, si shorter leg, dudugtungan nyo lang ng square root of 3. So, example, kunyari, ang binigay for the shorter leg is 3. So, ang sukat daw nito ay 3. So, ang magiging hypotenuse natin, 6. Ang magiging sukat ni longer leg, 3 square root of 3. So, ganun lang. So, for example, ito ay 5. So, ang sukat nito, 10. So, ang sukat nito, 5 square root of 3. So, ganun lang. So, pag binigay sa shorter leg, ang sukat ni hypotenuse times 2. Ang sukat ni longer leg, dudugtungan lang nyo ng square root of 3. So, ganun po ang 60 by 30 by 90 degree. So, ito na ngayon yung mga examples natin. So, the instruction is to find the length of the indicated side. So, for example, example 1, so we have 3, so ABC. So, for number 1, so the given is this right triangle. And then, nakalagay dito 45 by 45. So, ibig sabihin, of course, ang gagamitin ninyong theorem is dun sa 45 by 45 by 90. So, dalawa lang naman ang parts doon. Leg at saka yung hypotenuse. Kasi ang leg natin, magkamukha ng sukat. So, ang hypotenuse natin, ang binigay na measure is x. Then, for the leg, ang binigay na sukat ay 6. So, lagay natin dito 6. So, paano ngayon malalaman ang sukat na hypotenuse? So, di ba sabi natin, dun kay theorem ng 45 by 45, so whatever na measure of the leg, tudugtungan nyo lang ng square root of 2 para malaman ang sukat ng hypotenuse. So, ibig sabihin, so simply, ang sukat ni x will be 6 square root of 2. So, yun lang po yung sagot natin. Tandaan po, kapag binigay ang leg, dudugtungan nyo lang ng square root of 2 para malaman yung hypotenuse. So, yun po sa example A. Next, for example B naman, so still 45 by 45 yung binigay. So, yun po yung binigay. Then, ang hypotenuse natin, tatandaan po lagi yung opposite ng merong 90 degree. So, ang hypotenuse natin ay y. Ang measure ng leg ay ito. So, we have 5 square root of 2. So, again, para malaman ang sukat na hypotenuse, so, diba, yung measure ng leg, so, 5 square root of 2, tapos, dudugtungan nyo pa ng square root of 2. So, ito yung sa leg, ito yung sa formula natin na dinudugtungan ng square root of 2. So, ngayon, pwede natin i-multiply itong dalawa. So, square root of 2 times square root of 2
is square root of 4. And square root of 4 is 2. Then, pag minultiply, 10. So, ito po ngayon ang sukat ng y. So, 10. So, for the last example, dun kay example number 1. So, for letter C, so the given is a 30 by 60 by 90 angle. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung 30 by 60 by 90 theorem. So, una, identify muna natin. So, for the 30 by 60 by 90, tatlo yung parts niya. Ang hypotenuse, shorter leg, then longer leg. So, ang hypotenuse natin ay si Z, kasi iyon yung katapat ng 90 degree. So, next, ang shorter leg natin ay yung katapat ng 30 degree. So, the shorter leg is W. And then, for the longer leg, katapat ng 60 degree. So, that is 6. So, ngayon, what will be our solution? So, ang unang nyo pong gagamitin is kung ano yung merong eksaktong value. So, may eksaktong value tayo, which is yung 6. So, which is the longer leg. So, diba, ang formula natin for the longer leg will be shorter leg, square root of 3. So, yun yung binigay ko sa inyong data nung una. So, diba, whatever the measure of the shorter leg, tutugtungan ng square root of 3. So, yun yung magiging longer leg. So, ngayon, meron tayong binigay na sukat for the longer leg. The longer leg is 6. Ang shorter leg naman natin, W. And then, si square root of 3. So, ngayon, kailangan natin masolve yung measure ni W. Since may katabi pa siyang square root of 3, so ibig sabihin, both sides will be divided by square root of 3. So, maka-cancel to. So, W na lang. So, kaso, ang matitira dito ay 6 square root of 3. So, tandaan po, hindi tayo naglalagay ng square root of 3 or square root sa baba. So, para ma-eliminate yan, i-multiply natin itong fraction by square root of 3. So, kung ano man po yung nasa loob nito. So, i-multiply lang. So, 6 times square root of 3 will be 6 square root of 3. Then, square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. And the square root of 9 is 3. So, equals W. So, again, ito pong nasa baba ay square root of 9. So, in-extract na natin square root of 9, kaya siya naging 3 na lang. And then, 6 divided by 3 is 2. So, 2 square root of 3 is the measure of the W or the shorter leg. So, meron na tayong value for the shorter leg. So, the shorter leg natin ay 2 square root of 3. So, meron na tayo ng dalawa. Longer leg is 6. Shorter leg is 2 square root of 3. So, kailangan lang natin sa hypotenuse. So, di ba si hypotenuse, para makuha lang yan, so, di ba, sabi natin, shorter leg times 2 lang. So, ito twice 2 lang. Dodoblehin. So, di ba, ang nakuha nating measure for the shorter leg is 2 square root of 3. Then, times 2 lang. So, ibig sabihin, the hypotenuse will be 4 square root of 3. So, ngayon ang magiging letter Z natin. So, 4 square root of 3. So, yan po yung tatlong sinolve natin. So, we have 4 square root of 3 for letter Z. Then, for the W or the shorter leg, we have 2 square root of 3. So, yan po yung tatlo. So, for letter A, letter B, then letter C. So, next part natin, itong what makes 30 by 45 by 60 special. So, ito yung mga explanation niya. So, sa example 1, kay 45 by 45 degree. So, ito lang, pinakita lang dito kung paano masosolve yung eksaktong measure ni 45 degree, which is square root of 2 over 2. So, kung paano siya nakuha. So, diba, with respect to the 45 degree, so, ang opposite side sa kanya ay A. So, ito po. So, ang 45 degree, ang opposite niya ay A. So, ang adjacent naman niya sa kanya ay A din. So, kapag sinolve mo yung sa SOHCAHTOA, so, sine is so opposite over hypotenuse. So, ang opposite ay A. Ang hypotenuse ay A square root of 2. So, simplify, ika-cancel lang naman si A, so, naging 1/2. And then, since bawal ang merong square root of 2 sa baba, so, we're going to multiply both numerator and denominator by square root of 2. So, nung sinimplify, so, naging square root of 2.
square root of 2 over 2. So, kay cosine 45, so magiging ganun din ng resulta natin kasi magkamukha lang naman sila ng adjacent tsaka ng opposite. So, kaya square root of 2 over 2 din. Pagdating kay tangent, so opposite, so TOA, opposite and adjacent. So, magkamukha lang ang sukat ng opposite at adjacent natin. So, kaya naging sukat niya 1. Pagdating naman kay cosecant, tsaka secant, tsaka cotangent, kabaliktaran lang naman ito. Reciprocal lang. So, gaya nito, pag nireciprocal mo to, ang magiging sagot ay square root of 2. So, again, pag nireciprocal mo to, square root of 2 lang din. Pag nireciprocal mo ang 1, 1 pa rin. So, kaya po ibig sabihin, ang sine 45 ay square root of 2 over 2. So, ganun din ang cosine 45, square root of 2 over 2. Ang tangent 45 ay 1. So, same with this 3. So, ito yung mga sagot nila sa baba. So, explanation lang po ito, si number 1. So, ganun din po si number 2. So, explanation lang din to kung paano nakuha yung measure ng sine 30 is 1/2. Cosine 30 is square root of 3 over 2. Ang tangent 30 ay square root of 3 over 3. Ang cosecant 30 is 2. Ang secant 30 is 2 square root of 3 over 3. Then, ang cotangent 30 is square root of 3. So, dito po yung nanggaling yan. So, with respect to 30 degree, ang opposite ay A. Ang adjacent ay A square root of 3. So, using SOHCAHTOA, so yan po yung nakuhang solution. So, same with this one. So, ito naman, ang ginawang reference naman dito ay si 60 degree. So, kanina, kay number 2, dito, ang kinuwang reference angle ay 30. Kay number 3 naman, doon sa module ninyo, so, si 60 naman ang ginawang reference angle. So, ang opposite kay 60 degree, so, magiging A square root of 3 na, din ang adjacent naman sa kanya ay si A na. So, kaya makikita nyo na bago na yung resulta. Kasi ibang angle na yung ginamit. So, yan po yung explanation natin para sa special, kung bakit naging special angle si 30 by 45 by 60. So, in summary lang, ito lang ibig sabihin yan. So, kailangan nyo po ngayon makabisado yung mga yan. Or, hindi lang basta makabisado, kailangan naintindihan nyo kung paano siya nakuha. So, kapag sine 30, so ang sagot 1/2. Pag sine 45, square root of 2 over 2. Pag sine 60, square root of 3 over 2. So, kapag cos 30, square root of 3 over 2. Pag cosine 45, square root of 2 over 2. Pag cosine 60, that is 1/2. Pag ito naman kay tangent, tangent 30 is square root of 3 over 3. Tangent 45 is 1. Tangent 60 is square root of 3. Then, pagdating kay cosecant, secant, at cotangent, so nireciprocal lang naman tong mga to. So, kaya kailangan kabisado nyo po yung nasa table na yan. So, now let's solve yung the rest of the example dun sa module. So, ang nakalagay kay number 1 is what is the exact value of cotangent 60 plus cosecant 60. So, ngayon po, whatever the value nito, ang titingnan nyo lang po dun sa mismong table. So, for example, ang cotangent 60. So, ano ba ang exactong value ng cotangent 60? So, balik tayo sa table. So, we have cotangent, we have 60. So, ang sukat niya ay square root of 3 over 3. So, yun ang lalagay natin dito. So, we have square root of 3 over 3. So, plus, next is cosecant 60. So, balik ulit tayo sa table. So, ang cosecant 60 is 2 square root of 3 over 3. So, balik tayo sa solution. So, that is 2 square root of 3 over 3. So, yan po yung mga value. Pinilita lang natin. And then, add na natin kasi addition nakalagay. Since magkamukha naman ang denominator, so meaning there's no need na i-LCT pa. So, diretso tayo sa pag-add ng numerator. So, 1 square root of 3 plus 2 square root of 3. So, that is 3 square root of 3. Then, yung nasa baba, copy lang. Then, cancel na natin si 3. So, ang magiging sagot natin ay square root of 3 na lang. So, kaya kasi example number 1, ang measure niya, ang exact value niya is square root of 3. So, next, tangent square 45, okay, for number 2, plus sine square 30. So, una nyo muna isosolve is tan 45, tsaka mo siya i-square. So, same with this one, sine 30 muna, tsaka pala i-square. So, hanapin nyo ngayon yung value ng tangent 45 dun sa table. So, ang sukat niyan ay 1. And then, tsaka pala i-square. So, plus, ang sine 30 naman doon sa ating table ay 1/2. So, magiging 1/2 and then
square. So, ngayon, simplify natin. 1 square is 1 plus 1/2 square or 1/2 times 1/2 is 1/4. So, magiging i-LCD natin kasi yung isa wala namang denominator. So, the LCD will be 4. So, 4 divided by 1 dito is 4. So, times 1. So, 4. So, 4 divided by 4 is 1. Times 1 is 1. So, kapag inad natin na sa numerator, so, that is 5/4. So, ito ngayon yung value niya. So, ang value nito ngayon ay 5/4. So, yun po si example number 2. So, next kay example number 3. So, this time, ang pinapasolve sa inyo is yung angle. So, anong angle kay cosecant ang magbibigay ng square root of 2? So, tingnan natin. Balik tayo dito. So, tingnan natin si cosecant. So, alin dito ang may square root of 2? So, ito ang may square root of 2. So, nakatapat siya kay 45. So, ibig sabihin, ang sagot natin kay number 3 ay 45. So, 45 degree. So, ibig sabihin, pag sinolve niyo yung cosecant 45 degree, ang magiging sagot ay square root of 2. So, last kay number 4. So, binigay na the theta or the angle is 30 degree. So, ipakita daw natin na kapag sinolve natin ito, 1 ang magiging resulta. So, papalitan natin si 3 o si theta ng 30 degree. So, magiging cosecant square 30 degree minus cotangent square 30 degree. So, this should be equal to 1. So, balik kayo dun sa table. So, tingnan nyo ano ba ang sukat ng cosecant 30 degree. So, ang cosecant 30 degree ay 2. And then, naka-square yan. So, square natin. Minus ang cotangent 30 degree. So, again, tingnan nyo dun sa formula o dun sa table. So, ang cotangent 30 degree ay square root of 3. And then, naka-square yan. So, dapat daw equal kay 1. So, ang 2 square ay 4. So, kapag multiply natin ang square root of 3, or pwede i-cancel na natin to. Square, tsaka square root. So, magiging 3 equals 1. So, 4 minus 3 ay 1 equals 1. So, nagtumama naman. So, ito po yung naging solution natin for number 4.